Narito tayo ngayon sa last part ng Knowing God the Father. Pagbalik ko from vacation, pag-aaralan naman natin yung Knowing God the Son, about the Lord Jesus Christ. So in my absence, iba muna yung pag-aaralan ninyo. 1 month. Siguro per Wednesday, isang topic para 4 yung makover ninyo sa pag-aaral. So dito sa series ng Knowing God the Father, ito muna yung last. At narito tayo sa lesson 4, God the Father. Bakit daw tinatawag na Father ang God? Noong mga nakaraan kasi na pag-aralan natin, di ba, na tinatawag siyang Father bilang Creator. No? Tinatawag siyang yung Father in a way na makita ng tao na siya yung sustainer, siya yung nag-aalaga. And even before that, sa mga una natin pag-aaral, na pag-aralan natin yung providence, di ba? Kasi naniniwala tayo sa doctrine of sovereignty at yung means ng Lord para mailapat yung kanyang sovereignty, that is through providence. Ibig sabihin, katulad sa mga pinag-aaralan natin, even sa prayer meeting, since siya yung Ama, siya yung Father, He knows better than us. Meron man siyang ginagawa na hindi natin naiintindihan, but since siya naman ang may akda, we must trust Him. Di ba, na mga nakarang prayer meeting kasi napag-usapan natin yan Nasadyang maraming mga questions sa buhay, mahirap sagutin. Na minsan kahit pagbalik-balik rin mo ang Biblia, hindi mo masagot. Pero magbo-boil down yun, kung talagang kinikilala nating Father ang God, then let's trust God. Doon lang naman mauuwi yun Magtiwala ka lang. Magtiwala lang tayo. Kasi then again, nakita natin, hindi niya kinakailangan magpaliwanag. Kapag may ginawa siya, gagawin niya for His own pleasure. Minsan pinapaliwanag niya. Madalas hindi. Magfo-flow ka lang sa kwento. Or malalaman natin yung sagot ng Ama sa ginagawa niya sa atin bilang creator, progenitor ng mankind. Later on, katulad sa nangyayari sa atin, na we really do not like na lumayo sa ating mga pamilya. Pinipilit natin doon tayo magtrabaho sa Pilipinas. Diba? Kaso, ito tayo ngayon na Saudi Arabia at dito natin nalaman kaya pala. Especially kung wala pa tayong faith sa Pilipinas at nung mapunta ka ng Saudi Arabia, then tinawag ka ng Lord, saka masasabi kaya pala. Ang ano lang doon, maghintay Trust God and wait. Hintayin natin yung sagot niya sa ating mga katanungan sa mga nangyayari because He is the Father. Ngayon, special fatherhood ang pag-uusapan natin kaysa doon sa mga nakaraan. At yun yung pagiging father ng Father sa ating Lord Jesus Christ. So ito special kind of fatherhood. Hindi lang siya como siya yung creator, hindi lamang siya yung kumbaga source kasi nating lahat, tinatawag natin siyang Father, pero this time around, pag-uusapan natin yung pagiging Father ng God sa ating Lord Jesus Christ. Again, isang Diyos ang pinag-uusapan natin dahil we believe in the Holy Trinity. Pero, sa tulong ng Panginoon, iintindihin natin itong pag-aaralan natin ngayon. Kasi maraming hindi nakakaintindi niyan. God is described as the God and Father. Isipin mo si Jesus Christ, Diyos siya. Tapos may Diyos din siya. God is described as the God and Father of our Lord Jesus Christ. At makikita natin yan sa Ephesians 1:3. The fact that Jesus Christ is repeatedly called the Son of God and that the attributes and works of God are constantly assigned to Him gives proof of the deity of Christ and the doctrine of the Trinity. Christ, the second person, is related to the Father, which is the first person, as a Son is related to a Father. Kaya maraming hindi naniniwala sa Trinity kasi maraming mga verses sa Biblia ang nagsasabi, yung nga tinatawag ni Jesus Christ na Father, yung amang nasa langit, nagpe-pray siya. So, diba? Sa amang nasa langit. Bakit nyo ako tinatawag na good? Hindi ba isa lang naman ang good and that is God in heaven? So maraming nalilito. Paano ka maniniwala na si Jesus ay Diyos kung yun ang mga lumalabas sa sarili niyang bibig? Mahirapang intindihin yun, especially ng mga taong in the first place, sa simula pa lamang, nire-reject na nila yung doctrine of Trinity. Kasi doon sa mga sinabi ni Jesus Christ, kung yun lang ang pakikinggan natin, lumalabas talaga hindi si Diyos. Na yung amang nasa langit lang ang Diyos. Pero kung babasahin natin buong Biblia,
Buong Biblia nagsasabi, Jesus Christ is God. And there is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Marami kasi tumigil lang eh. Yung bang sabi nila parang may new kind of Bible reading. Parang kung ano lang yung gusto nyo basahin, yun ang babasahin. The rest, na medyo hindi mag-a-appeal sa kanilang kagustuhan, saka sa kanilang intellect, hindi na binabasa. Yun nga po yung binabanggit doon, nung pinag-aralan namin ng buko. Yan. Doon sa first chapter pa lamang, sabi ko dapat maging malinaw na sa ating lahat yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Kasi kung hindi mo tanggap doon, hindi mo ma-appreciate yung mga susunod na boses. Oo nga. So doon sa, the beginning was the Word, yung 1:1, the Word was with God and the Word was God. Tapos yung lahat ng bagay na likas po magitan ng salita, John 1:14, at naging tao ang salita. Doon sa tatlong verses na yun, solve ka na dapat. Solve na. Amen. Yun naman, kung magpapakalalim pa sila, mas lalo sila magiging solved. No? Kasi nga, ang tingin naman ng iba, edi tama yung sinabi ni Kuya Chris, tapos maririnig mo si Jesus Christ, tinatawag niyang Father yung nasa langit, nalilito sila ngayon. Diba? Doon ngayon pumapasok yung mukhang may error yata or erroneous yata ng konti ang Biblia. But we do not believe that. Hindi natin kino-question ang Biblia, kino-question natin ang sarili natin. How we understood the Bible. So tingnan natin ngayon, how come na iisang Diyos ang pinag-usapan natin, and yet yung nag-iisang Diyos, because there is only one God, hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one, iisa lang ang Diyos, how come na merong God in heaven, tapos nung nasa in the flesh si Jesus Christ, tinatawag niyang God yung nasa langit, why not call himself God directly? Kasi yun ang marami, especially mga Muslim. Kung mababasa ko mismo sa Biblia, sinabi ni Jesus, I am God, sambihin niyo ako, then wala tayong problema. Kasi sabi lang ng mga Muslim, wala naman daw sinabing gano'n si Jesus Christ. But we believe, yes, there is. Maraming beses sinabi ng Panginoon yun, especially nung bumaba yung Holy Spirit, sa bibig mismo ng mga apostles lumabas, yung katotohanan ng Jesus Christ is God the Son. The terms Father and Son describe an intimate, ineffable, eternal interrelation of the first person of the Godhead to the second person. God is the Father of Jesus Christ in a peculiar sense. Kakaibang sense ang pinag-usapan natin, hindi yung human sense. Na si Precious, father niya si Kuya Chris. In a very human sense, naintindihan natin kung bakit naging father ni Precious si Kuya Chris. Pero yung pagiging anak ni Jesus Christ at pagiging father ng father kay Jesus Christ is a very different thing. It's a peculiar na bagay. In a peculiar sense, and all of the aspects of the human relationship of father and son are not appropriate to the divine relationship. Diyan kasi maraming nalilito. Yung konsepto natin ng father and son dito sa lupa kasi, pinipilit na yun yung modelo kung saan doon isinasaksak yung relationship ng Father sa ni Jesus Christ. Hindi magwo-work yun. Doon magkakaroon ng pagkalito. Doon magkakaroon ng clash. Kasi sinabi na naman sa aklat na Isaiah, di ba? My ways are higher than yours. Doon pa lamang nilinaw ng Panginoon, maraming salamat, inaarok ninyo ang aking kaisipan, but, hindi natin maaarok kahit kailan yung eksaktong kaisipan ng Diyos. We cannot. Simply because we are human at siya ay God. Ano man yung laman ng Biblia, mga kapatid, ito yung more than enough for us to know, for us to have faith, for us to follow, for us to know God. Pero we know, the whole Bible is not enough para yung kabuuan ng Diyos isaksak mo sa maliit na libro. Kaya nga merong heaven na naghihintay sa atin. Walang pinagkaiba yan sa heaven, sa langit mismo. Nagkaroon tayo ng glimpse of heaven, di ba, sa Book of Revelation. But that's nothing. I mean, glimpse lang yun eh. Isang kisap mata lang yun nakita natin sa Revelation. Ang alam lang natin, ang lalakaran mo doon, ginto. Yung gates of New Jerusalem, yari sa perlas. Di ba? Hanggang doon lang. Pero the rest, wala na tayong alam. Kung dadagdagan pa natin sinasabi sa Revelation, imahinasyon na lang yan. And we do not do that. Kasi marami yan eh. Makakabasa kayo ng mga supposedly Christian books na sinulat ng mga supposedly Christians na nakarating daw ng langit at dinidescribe ang heaven. Mga kapatid, simple lang. Enough na ang Bible. Yung description ng Bible sa heaven saka sa hell is enough.
Kapag dinagdagan pa natin na binawasan, alam na natin sinabi sa Biblia itself. Nagkakasala tayo mga kapatid. Kaso marami kasing expert sa ganyan. Maraming expert. At marami namang expert na maniwala na lang kasi. Basta-basta na lang naniniwala. So para maintindihan natin yung klase ng father and son relationship, ang father sa kasi Jesus Christ, hindi natin gagamitin yung human understanding. Hindi yung klase ng modelo ng father and son meron dito sa lupa. Para hindi tayo magaya sa iba na nagkakamali ng interpretation. We do not do that. Kasi sa akin, kapahangahasan yung ganun eh. Yung for us to say something na una, wala naman sa Biblia. Kapangahasan yun for me. Mapangahas yung ganung klase ng mga tao. Kapag nagturo ka ng something na wala naman sa Biblia, mapangahas ka. Para mas mahusay ka pa sa Diyos or kulang ang Biblia kung ganon. That's why we do not do that. Di ba yung challenge natin? Kung talagang tayo Bible-based, then dapat lahat ng tradition na ginagawa natin, sinusunod, lahat ng practices, lahat ng itinuturo natin, dapat makukuha mo sa Biblia, maituturo mo siya. Yun lang naman ang challenge eh. Kung saan man kayo mapupunta simbahan after natin magkahiwa-hiwalay, yun lang mga kapatid. Kasi typical yan eh, makikita mo sa pangalan ng simbahan, kunyari overpowering, superpower, Holy Spirit Church, kunyari yung pangalan ng church. Tapos nakasulat yan, non-denominational and Bible-based. Then, i-test natin sila ngayon kung totoong ang Bible-based sila. Dapat kasi ganun eh, let's be a Berean. Chine-check. Uy, naguhugasan ng paa. Matignan nga sa Biblia kung saan itinuro na dapat naguhugasan pa rin ng paa ngayon. Dapat ganun tayo eh. Dapat ganun. Yung kasi ang matalinong Kristiyano, nagtatanong, hindi sunod lang ng sunod. Hindi kuya, nabe-bless naman kasi lahat eh. Regardless kung nabe-bless o hindi. Kaso nga hindi biblical eh. Ang Diyos kaya nabe-bless. See? Yung iba kasi traditional lang eh. Inabutan, ginagawa na nila. So, nung mag-stay siya sa church na yun, ginagawa na rin niya. Naging katotohanan niya para sa kanya, inabutan yung katuruan. Then again, go back to the Bible. That is the challenge to each and every one of us. Kung meron tayong naririnig sa harapan, meron tayong ginagawa na nakita ninyo, mukhang malabo yata, wala akong nakikita ganito sa Biblia, then question it. Questionin natin. Marami matitisod, yes. Marami ma-offend, yes. So be it. So be it. Strange fire yun, ba? Ayan ang tawag doon, strange fire. Yung mga anak ni Samuel, ano? Di ba silang dalawa yon? Oh, yung mga mauhusay na mga anak pa mismo ng ano. Oh, ni Aaron ba? Ni Aaron? Sila yon, ano? Sila yon, yan. Nag-offer ng strange fire. Patay. Mabuti na lamang ngayon dahil nga under tayo ng mercy and grace. Kapag meron kang knowingly or unknowingly strange fire na in-over, hindi tayo namamatay kaagad. God is giving us a chance. Pag binigyan tayo ng Lord ng chance to reconsider doon sa maling ginagawa natin, tinuturo or practices, then we must reconsider. Huwag na natin gawin. Or else, doon napapasok yung talagang warning ng Lord. So, tingnan natin. In using the terms Father and Son to describe the first and second persons, ang theological term kasi Godhead. Kung ayaw, kasi minsan pag sinabi natin God, minsan ang tingin na iba, parang wala dun sa usapan si Jesus Christ, wala sa usapan ng Holy Spirit. Parang yung Ama lang ang pinag-uusapan. Especially pag sinabi mong God the Father, Father lang yon, God the Son lang yon, God the Holy Spirit lang yon. Kung gusto natin yung mismong kabuuan ng Diyos ang pinag-uusapan, malinaw na yung pinag-uusapan, Godhead. Yun ang ginagamit ng mga theologians. Godhead. Yun yung kabuuan ng Trinity. God in His fullness. So dito pa pinag-uusapan natin yung first and second persons. The terms are elevated to their highest level, indicating oneness of life. Hindi tayo oneness ha, kasi Trinitarian tayo. Pero yung pagiging isa nila ng Father and Son sa life, oneness of character and attributes, and yet a relationship in which the Father can give and send the Son, even though this involves ultimately the obedience of the Son in dying on the cross. Kung tutuusin, nang ipadala ng Ama ang anak sa krus para mamatay, diba? Isang Diyos na pinag-uusapan natin eh. Pero kung isipin ninyo, hindi kasi pwedeng mamatay yung Godhead eh. Hindi pwede. Kundi yung God the Son na nagkatawang tao, yung flesh, it must die. Kasi God cannot die. Di ba?
Kung yung buong Diyos, yung Trinity, yung Godhead, ang bumaba sa lupa, nagkatawang tao na matay sa krus, isipin ninyo mga kapatid, mababakante ang trono sa langit. And it will never happen. That's impossible. Hindi pwedeng babakante ang trono sa langit, mga kapatid. Isipin ninyo, nagawa ng paraan ng Diyos na bumaba siya sa lupa, mamatay siya, nang hindi nababakante ang trono niya. Diyos siya eh. Kaya niyang gawin yun. Tayo hindi. Pag umalis ako dito ngayon, wala ako dito. Kapag namatay ako, patay ako, wala na ako, hindi niyo na ako kasama. Pero ang Diyos kasi makapangyarihan siya eh. Nagawa niyang magkatawang tao, mamatay siya, and yet hindi niya nababakante yung trono sa langit. Kasi isipin niyo yung mangyayari kung nabakante yung trono sa langit. Of course, si Satanas kasi wala nang access eh. Mamaya matokso pa yung mga nandun, di ba? Pero hindi yun eh, masyadong far out na yung imahinasyon ko na yun. Hindi eh. First and foremost, hindi pwedeng mabakante ang trono sa langit. Hindi pwede. Sa napakalaking Diyos nila. Pinanggit ko sa Acts 7. Ang langit ang ating trono, ang lupa ang tungtong ng paa. Napakalaking Diyos, walang imposibility. Amen. Kaya nga sabi niya, anong templo gagawin niyo para sa akin? Magkakasya ba ako dyan? Para may ginawa ng Diyos ng templo na para sa, sa langgam, sabi nga nila. What's this? A building for ants? Kung nga naman napakalaki kasi ng Diyos. Pero, sabi nga natin, di ba, He transcends time. Oo nga, no? Ano ba naman yung 33 years? Oo nga naman. Eternity nga siya. Eternal siya, no? Eternal siya. So bagay, nung sabihin ng Panginoon na ang langit ang aking luklukan, ang lupa ang tungtong ng aking mga paa, kung iisipin natin, nag-appeal lang ang Panginoon sa human intellect dun eh. Para magawa nating makita, ma-imagine na napakalaki ng Diyos at hindi siya magkakasya sa mga gawa ng kamay, gumawa siya ng something ng ganong klase ng eksena kung saan magagawa mo siyang sukatin. Oo nga naman. Kung ang langit ang kanyang upuan, lupa ang tungtong ng kanyang mga paa, napakalaki nga ng Diyos, hindi siya magkakasya dito. Nag-appeal siya doon sa human intellect. Gumawa siya ng something na maling maintindihan ng tao. But then again, alam natin, katulad sinabi ni Kuya Jose, God transcends time and space. So hindi lamang natin pinag-uusapan na sobrang laki niya, kundi even space cannot hold God. Space and time, even time cannot hold God. Boundless siya. He is not bound by space and time. So yung word na sobrang laki, kulang pa yon na description. No? Kaya nga ang ginagamit na lamang ng term sa Biblia, how great. How great is our God. Kasi hindi malirit, no? Yung kapangyarihan, di ba, ng ating Diyos. The obedience of Christ is based upon His sonship. Not on any inequality with God the Father in the unity of the Trinity. Even though niloob ng God, ng Godhead, na sa Trinity, mayroong God the Father, which is the head, God the Son, which is second to the Father, at Holy Spirit, which is third, iisang Diyos kasi pinag-usapan natin, lahat sila ay pantay-pantay. Pero then again, kapag nakikita ko yun, yung example ng Trinity, doon ko nakikita, Lord, maraming salamat. Kung wala kami nakitang hierarchy, or pagiging organized sa inyo, saan kami kukuha ng pagiging organized? Ano yung prototype natin? Wala. Kasi ang tao hindi organized eh. Ang Diyos ng kaayusan eh. Kung hindi maayos ang Diyos through the Holy Trinity itself, then anong kaayusan ang aasahan natin? Wala. So maging yung kaayusan, yung pagiging organized, Diyos din ang pinagmulan through the Holy Trinity. Hindi sila nakakagulo. Hindi sila nagkakagulo. Walang sinabi sa Biblia yung Son, tinry niyang agawin yung trono ng Ama, at yung Holy Spirit, tinry na agawin yung trono ni Jesus Christ, and so on and so forth. Wala. Because of the unity. Hindi katulad sa Greek mythology. Oo nga. Titans versus mga, ano ba yan? Mga Titans, saka mga Olympians, or I don't know. Diba? So, yung pagsunod ng Panginoon, sa ating Ama, even though sinasabi sa Biblia na hindi ko ginagawa yung ganang sa akin lang. Kasi ganun si Jesus Christ eh. Di ba pag kinu-question niya, bakit mo ginagawa yan? Bakit mo ginagawa yan? Lagi siya nasabi, itong sinabi ng Ama eh. Di ba? Nang nagsugo sa akin. Pero tingnan niyo mga kapatid. Maging tayo man kasi pag kinwestiyon tayo, alam ng Lord, we have an example to follow. Kung paano si Jesus Christ, kapag kinwestiyon siya,
Ang sagot niya, ito kasi ang pinapagawa sa akin ng Ama. Ganun din naman tayo, mga kapatid. Itong pinapagawa sa akin ng Lord. Through the scripture, siyempre. Hindi lang basta sinabi ng mga leaders. Meron tayong binabalikan. Nakita niyo yun? I mean, pwede namang manahimik lang si Jesus. Bakit mo ginagawa yan? Mag-isip kayo. Hindi eh. Kinakailangan niya sabihin for us to know. Oo nga, ano? Even as today, kapag may nag-question sa atin, ang sagot natin, ito kasi ang pinapagawa sa akin ng Panginoon. Not on our own. Hindi sa mga leaders, kundi ang ating Panginoon mismo. That's why may mga ginagawa si Jesus Christ noon, minamarapat niyang ipakita talaga, saka iparinig talaga, for us to have something to follow. Kasi hindi ba yung example nung sa Mount of Transfiguration? Di ba nagsalita ang Ama? Makinig kayo sa aking anak, and so on and so forth. Tapos nagpaliwanag ka ng Panginoon, nangyari ang mga bagay na ito for you. Kasi kung hindi nangyari, wala silang alam. Kung hindi nagpakita ng ang Panginoon ng pananalangin, hindi tayo magpe-pray. Kung hindi niya pinarinig yung paano mag-pray, how can we know how to pray? Puros examples to follow ang iniwan ng ating Lord. At yung ginawa ng Panginoon na yon, sang-ayon sa kagustuhan ng Amang nasa langit. The Lord Jesus Christ gave prominence to the doctrine of the fatherhood of God. The word Father, as applied to God in the Gospels, is more than double the number found in the remainder of the New Testament. Yung 4 Gospels, maraming beses ginamit yung term na Father compared dun sa mga epistles. It occurs 107 times in the Gospel of John alone. Father, 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 Father. Ginamit ng Panginoon yung word na Father. It should be noted, however, that Jesus never joins His disciples with Himself in alluding to His relationship with the Father. Kasi iba yung fatherhood ng God sa mga apostles, iba yung fatherhood ng God kay Jesus Christ. That is totally different. Totally different. In such a way as to suggest that their relationship to God is of the same kind. Nilinaw ng Panginoon, your Father in heaven, my Father in heaven. Iba yung relasyon nilang dalawa eh. Iba yung relasyon natin sa Ama. Sila kasi iisa sila. The Father, the Son, and the Holy Spirit, they are one. Pero tayo kasi hindi naman eh. Hindi naman. Si Jesus Christ kasi, yung klase ng relationship meron siya sa Father, they are of the same essence. God. While we, even though tinatawag nating Father ang God, hindi tayo same essence with the Father because we are not God. We are not. So it's totally different. Kaya kung i-claim natin lahat nung kine-claim ni Jesus Christ, magkakamali rin tayo ng application. Kaya po, ganun dapat kaingat pag nagbabasa ng Biblia. Ipapasok ko lang kung maalala ninyo sa mga nakarang pag-aaral natin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, lilinawin natin sa binabasa natin, sino doon sa threefold na klase ng tao ang pinag-uusapan sa binabasa ko. Kasi 3 klase ng tao ang pinag-uusapan sa Biblia eh. Mga Hudyo, mga Hentil, at ang church. Kaya pag binasa mo siya, teka muna, sino ba bago ka i-claim na sa akin itong binabasa ko, sino ba ang pinatutungkulan dito? Kinakausap, mga Hudyo ba? Mga Hentil ba? O ang church? Be wise. Kaya dumaming religion ng mga denomination because of that. They don't know paano magbasa ng tama. They are claiming something na hindi naman sa kanila. Kaya mag-iingat din tayo. Halimbawa, meron sinabi ang Panginoon sa Biblia, meron siya pinangako. Wala namang ginawang Kristiyano, kaya i-claim ka agad. Ayan sinabi, lalakad ako sa ahas, hindi ako matutuklaw, makakainom ako ng lason, hindi ako mamamatay, or what? Aba, mag-ingat. Mag-ingat kasi may mga gumagawa niyan. Mga maling application. Nakakalungkot yun, di ba? Nasa Biblia, nang i-apply mali. Ang mas nakakalungkot ganito, wala sa Biblia, ina-apply yung something na mali na wala naman sa Biblia. Iyan, marami rin ganyan sa mga churches. Nakakalungkot yung nasa Biblia, nang i-apply mali. Pero ang mas nakakalungkot, wala sa Biblia, ina-apply, which is mali rin naman. Yun ang nakakalungkot talaga ng todo. Saan nila hinugot? Yung mga teachings na yan, sila hinugot yung mga ginagawa nila na yan, which is wala naman sa Biblia.
Hindi natin kuya. pwedeng sabihin that yung katulad ng sinabi ni Lord Jesus Christ, I and the Father are one. We can quote only, we can claim, yung sa John 1, Oo nga. 15. Of course. And pag inano natin, almost the same sila, pero iba yung process or okay ba talaga sila? Of course. Of course. At yun ang pagkakamali ni Kibuloy. Inangkin niya yung pagiging son. No? I am the son. Ang kaso nga nakakalungkot, marami namang nag-amen. No? Tama talaga eh. People perish because of lack of knowledge. Hindi lamang yun, people perish because stiff-necked or matitigas ang ulo. Yung mga sinasabi mo ng mali yung ginagawa nila o yung pinaniniwalaan nila, ayaw pa rin makinig. Maraming ganun eh. Napapahama kasi matitigas ang ulo. Kaya tanggapin pa ito. Focus dun sa leader. Nakafocus sa leader, nakafocus sa nakasanayan. Nung bago akong Kristiyano nun, tuwan-tuwa ako, sabi ko, Lord, maraming salamat. Tinanggal mo ako sa lumang tradisyon ng yung traditional Christianity na meron ng mga Katoliko. Kasi alam naman natin, di ba? They are Catholics. Sila mismo nga sinesegregate na sarili sa atin eh. They call us Christians. Ang tawag na sa ating Christians. Ang tawag na sa sarili na Catholics. So sila mismo nagsasabi, we are Christians, they are Catholics. And that's different. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Tinanggal mo ako sa isang traditional na relihiyon na kung saan yung tradisyon naman, wala namang bearing. Hindi naman bumabalik sa Biblia yung mga ginagawa nila. Then after many years, nasa Christian church na ako, nagsimula uli ako mag-question. Lord, how come maraming so-called Christian churches, they're doing something na wala rin naman sa Biblia? Traditional na rin. Kasi nung dumating siya dun sa church, yun ang ginagawa. Nung maging leader siya, yun ang ginagawa niya. Nung maging elder siya, yun ang ginagawa niya. Nung maging pastor siya, yun ang ginagawa niya. Wala naman sa Biblia. Pasa lang ng pasa ng tradisyon na wala naman sa Biblia. Pag tinanong mo, sa Panginoon, biblical ba yan o hindi? Sila pa magagalit. Ako yun ang lagi kong challenge eh. Kung talaga sinasabi natin we are biblical or Bible-based, then, yung itunuturo mo, yung ginagawa mo ngayon, ipakita mo sa akin ng malinaw sa Biblia. Kasi nga maraming wala. Unlike the Lord Jesus Christ, kung ano lang sinasabi ng Father, pinapagawa ng Father, yun ang kanyang ginagawa. His was an intimate and unparalleled relation. He was the pre-existent eternal Son. Yung sinabi ni Kuya Jose kanina. Yung 33 years na ibinuhay ng Panginoon sa lupa, sa flesh lang yon. Pero before the flesh, He was the Alpha and He will be the Omega. He's eternal. Equal with the Father, who became incarnate for the fulfillment of the purpose of salvation. The Father made the Son the sole mediator between God and men. And even now, sa ating mga Kristiyano, yan ang ating ministry. Yung pagiging mediator kasi ni Jesus Christ, ang ministry kasi niya, the ministry of reconciliation. To reconcile sinners to the Father. Yun ang ministry ni Jesus Christ, kaya siyang mediator siya. Nung pumalik ang Panginoon sa langit, ipinadala niya kayong Holy Spirit, that ministry now belongs to us. Ang ministry po ng mga Kristiyano, to be what? Mag-reconcile. Ipag-reconcile ang mga makasalanan sa Diyos. Kaya nga, that is kumbaga yun yung laman ng evangelism. The reason that we evangelize, because through evangelism, through the gospel, mangyari yung reconciliation. Mangyari siya. Restoration. Reconciliation, restoration. At magagawa natin yan through the gospel, through evangelism. Kaya yung mga hindi naman dumaan sa evangelism, hindi naman alam ang gospel, ang tanong, how come they claim that ayos sila ng Diyos? Marami kasi nagsasabing ganyan eh. Hindi, okay na yun, mabait naman ako eh. Pero, how do you know? What did you do? Ang magre-reconcile kasi sa sinner, sa Father, is the gospel, the Word of God itself. If you don't know the Son, and the Word of the Son, how come sinasabi mong ayos kayo ng Diyos? It can never be. Parang naalala ko eh. Kasi may classmate ako ng high school. Nakachat ko siya. Matagal na eh. Tapos sabi nga niya, kasi nalaman niya na born again Christian ako. Sabi niya,
Yung usual na sabi, okay na ako, yung relationship ko sa Diyos, okay naman. Sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko, ano bang nawala sa'yo noon? Between you and the Lord? Ano bang nawala? At nasasabi mo, okay ka na ngayon? Hindi niyo masagot eh. Di wala, ano? Para sila nasa limbo, no? Nasa void. Assumption lang. Yan. Assumption. Mga baka ma-assumptionista siya or what? Kasi di ba, paano mo sasabi na okay na kung hindi mo alam yung naging problema? Oo nga naman, ano? Di ba, ano yung naging okay na? Oo nga naman. O, di ba? Sino ba that? Marami talaga mga tao nang mamarunong. Pero sa pagmamarunong nila, lumalabas sila yung mga mangmang. Which is also biblical. Di ba? Which is also biblical. Men, yung may nakasulat dyan. Men was the asan na ba tayo? Wala pa. Lagpas na yata tayo doon. Isang slide. Isang slide ata. Yung kabilang slide. Okay, dito tayo. Note also that when Jesus speaks of the Father, of God as the Father of others, He refers to His disciples or believers. May specific na grupo ng tao ang pinag-uusapan. At yun yung mga, syempre, mga believers. While recognizing that all men are children of God by creation and receive His providential kindness, kung magpaulan daw siya, saka magpaaraw para sa lahat, sa mabuti at sa masama, He taught that sin has brought a change in men, making necessary the new birth and reconciliation to God. Kaya nga nilinaw ng Panginoon sa mga Pharisee, hindi naman yung amang nasa langit ang tatay nyo eh. Ang tatay ninyo, si Satanas! Ganun kadiretso ang Panginoon pag nagsalita. Harapan sinabi niya, no. Huwag niyo ipagmalaki si Abraham. Huwag niyo ipagmalaki na tatay nyo kanyo, yung Diyos ni Abraham. No. Dahil ang tatay ninyo si Satanas. Imagine ko si Jesus Christ na bubuhay ngayon. Marami siyang pagsasabihan ng ganyan. Marami. Kung paano niya sinabihan niya nung araw, which is yung mga Pharisees, mga religious leaders, lalo na ngayon, sangkaterbang mga religious leaders, ang lakas ng loob na sabihin, ama nila yung nasa langit. Kung narito si Jesus Christ will tell them, no, your father is Satan. Because Satan is a liar. Kung mangyari yan, kuya, kung gaano karami yung nagalit kay Jesus that time, nabubuhay pa siya, siguro doble hanggang Billions pa yung mas nagagalit sa kanya. Amen. Yung panahon ni Jesus, nasa ano lang siya eh. Oo nga, ano? Jerusalem. Oo. Nandun lang siya. Napakaliit pa ng mundo ng araw, ano? Oo nga naman. Especially now. Hindi pa lumabas sa mga Gentiles kasi si Paul. Oo, yan. Hindi pa, di ba? Doon pa lang sa napakaliit na lugar na yon. So, yun yung wonder ng born again experience. Kung isipin natin, napakaganda ng napakapayak, napaka-perfect ng kapamaraanan ng Lord. Alam niya kasi yung dugo ni Adam, kung saan tayong lahat ay doon nanggaling, in the flesh, di ba? Tainted with sin. At walang panadol na pwede magtanggal nung virus na sin na yon na nasa dugo ng tao. No one, nothing. Kahit magpalit ka ng dugo, ipahigop mo ang dugo mo, at magpapalit ka ng bago, it is the same. Kasi sumuko nun yung bagong dugo. Siyempre sa tao rin na marumi din, siyempre. Di ba? So ang ginawa ng Panginoon, di ba? Hindi papalitan lang ang dugo mo. Kailangan ipanganak ka ulit. From scratch. Yun yung born again experience. Kaya nga, ang linaw sinabi ng Panginoon, unless a man is born again, he will not see or enter the kingdom of God. Kailangan kasi from scratch, mabago ang tao. Hindi pwedeng modified lang. Hindi pwedeng renewed. Ang mga Catholic kasi, ang tawag lang sa sarili nila, yung mga charismatics, renewed. Renewed Christian. Renewed Christians. Tayo hindi, born again. From scratch, nagsimula tayo from scratch. Nasa ganon, yung kabuuan ng karumihan ni Adam nang ma-born again tayo, totally na-wipe out. Kasi nandun na tayo sa linya, sa family tree ni Jesus Christ, which is perfect and sinless. Paano nangyari daw yun? Men become children of God by faith in Christ and receive the spirit of adoption. Sonship results in likeness and inheritance. Isipin niyo nun, di ba? Ang Father in heaven, meron siyang inheritance for the Lord eh. Di ba?
your enemies will be your footstool, uupo ka sa trono, and so on and so forth. Tapos tayo, meron ding mga mana rin naghihintay sa atin. Of course, we have big rooms in heaven. Hindi lamang yun, yung life, yung eternal life. Yun ipinamana sa atin ng ating Lord. Ha? More than enough na po. Oo nga naman, yung eternal life, that is more than enough. Pero hindi ba, katulad sa mga nakarang mga message na pag-aralan natin, heaven is good, it's more than very good, but there is more. In God, there is always more. Yung lumalakad daw tayo sa gintong daan sa langit, there is more. Yung daw perlas yung gates ng New Jerusalem, there is more. Again, those are just glimpse of the future na dadatnan natin. Kung maalala ninyo, nung pinag-aaralan natin Revelation, ang pamanhikan natin, seryosohin natin ang pag-aaral. Isa puso natin yung pag-uusapan natin, isa pamuhay. Isa isip, isa puso, isa pamuhay. Kasi seryosong bagay pinag-uusapan natin, hindi fantasy. Hindi imagination. Hindi something na nagbibigay lang ng false hope. Para kung malungkot ka ngayon, magiging masaya ka kahit papaano. Hindi yun eh. We are talking about the true reality. At ang tunay na reality, pinagsama ko lang yung word, ay yung heaven itself yung naghihintay sa atin. Kaya nga ako, ang kapag pinag-aaralan, kasi nakailang beses na rin ako tinuturo yung Revelation, ang prayer ko talaga, Lord, nawa, ma-appreciate talaga ng mga kapatid yung langit, yung heaven na pinag-uusapan namin. Kasi, to be honest with you, ganito. Bigay muna ako example. Halimbawa, nakarinig tayo ng konting alingaw-ngaw or ano ba tawag dito, yung konting bali-balita sa opisina na mukhang magkaka-bonus yata Hindi pa sigurado yun, hindi official yun May naririnig lang tayo ng konti. Uy, mukhang may bonus yata. Sino nagsabi? Hindi ako, parang narinig ko bonus alam niyo yung feeling? Alam niyo yung excitement? Hindi pa official yun walang memo. Narinig pa lang na mukhang may bonus yata. Iba na excitement, di ba? Iba excitement. Ito ngayon ang tanong ko. What about heaven? When we are talking about heaven, are we excited? Kasi if we are not excited about heaven, mga kapatid, there's something wrong with us. Hindi talaga natin i-appreciate ang heaven. I will be frank with you. Kung hindi po tayo excited sa langit, something is wrong with us. Kung paano magkaka-bonus na hindi ka excited, something is wrong with you, right? Magkakaroon ng salary increment, hindi ka excited? Of course, excited ka. Kasi kung hindi ka excited magkakaroon ng salary increment, something is wrong with you. Pero then again, ibabalik ko, ultimate, langit, heaven. Kung saan naroon na ng Diyos. Kung saan makakasama natin lahat ng mga saints. Kung saan ang lalakaran mo, ginto. Kung saan malalaking kwarto naghihintay sa iyo. If you are not excited with that, ulitin ko po, something is wrong with you. Kung paano something is wrong sa mga tao na hindi na-excite kapag merong salary increment, lalo na ang langit. Kung wala kang excitement na nararamdaman patungo sa langit, something is wrong with your faith. Hindi mo pa talaga naiintindihan yung mga spiritual na pinag-uusapan natin. You are still on this planet. Ang grasp pa lang talaga ng utak mo, yung meron lang dito sa lupa. Pero yung mga bagay na nasa langit na naghihintay sa atin, you know nothing at all. That's why you are not excited even. Kaya nga sabi ng Panginoon, iset mo yung uiisip mo, yung puso mo, doon sa taas. Ang Lord ang nagsabi nun, di ba? Set your hearts and your minds in heaven. Kasi ultimately, doon tayo pupunta Di ba? Sino yung hindi na-excite kapag magbabakasyon? O baka naman meron sa atin dito kapag bakasyon time nalulungkot. Init na naman, wala na namang AC, no? Hindi na naman makakain to the max ng gusto ko. Alam mo, ulitin ko kung tayo ganyan tayo kapag panahon ng bakasyon, kulang na lang, wag kang umuwi. Gusto mo magstay ka lang dito for 1 month. Something is wrong with your relationship with your family. That is not healthy, mga kapatid. Di ba? Weird. Bakasyon time, hindi ka masaya, hindi ka excited. That is weird. For me, that is really, really weird. Something is wrong. No?
Kung hindi man yun, binigyan ka ng 1 month na bakasyon, 15 days lang bumalik ka na. And you know what? That is true to life. Nakapila ko mismo sa airport, pabalik na ako dito sa sa Saudi. Nag 1 month vacation ako. Yung kasama ko sa pila na kayabang-yabang, sabi niya, alam mo pare, 1 month nga ang bakasyon ko, pero 2 weeks pa lang, balik na ako kaagad. Inisip ko, bakit naman kaya? Ang problema, baka nawala ng pera, yun na, nagda-dial a friend, walang sumasagot, or what? Alam mo ano sabi na? Buti pa sa Saudi, anytime mo gustong kumain ng ubas, makakakain ka eh. Sa Pilipinas eh. Talagang, sabi ko, may ganitong klaseng tao palang nabubuhay. May pamilya ha. No? Napaka-traffic daw, lagi siyang pawis, ang ladkit daw ng hangin. Bihira, sabi, may mga ganitong klaseng tao palang nabubuhay talaga. Binigyan ng privilege magbakasyon ng 1 month para makasama ang pamilya. 2 weeks bumalik. Look at that. Dalawa pamilya. Yun. Tama yun. Of course. Malamang. No, malamang. Karamihan pa naman, yung pangalawa, yun ang mas demanding. Isipin mo yun, ano? To be honest with you, na nasa talagang disgusted ako sa Pilipinas talaga. Talagang ako nun eh, sabi ko, pambihira talaga. Tapos sabi na, bakit naghihirap ang Pilipinas? Kung ganyan ang klase ng mga tao meron sa Pilipinas, dapat maghirap talaga para matuto. Until such time, bumangon, ma-realize. Evil, to be honest with you, evil. Yung mga ganyang klase ng tao. Evil. Nasaan ngayon yung lightness? Of course, wala. Ano raw yung sa DCL? Ano raw yung goal ng isang Kristiyano? To be Christ-like. To be Christ-like. Okay. The sonship of Christ did not begin with some event in time such as creation, His incarnation, baptism, resurrection, or ascension, etc. Christ has been in His relation to the Father from all eternity past. Alam na natin yan. Sa chapter 17 nandyan, paborito kong chapter, sinabi niya yan, muli Ama, pasasaluhan uli natin yung glory na from all eternity, pinagsasaluhan natin. He is the only begotten Son, John 3:16, whom God gave as a Son to the world. At sinabi sa Nicene Creed, yun yung mga nagsama-sama yung mga Kristiyano nung araw, at sabi nila, the only begotten Son of God, begotten of the Father, before all worlds, God of God, light of light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father. Alam niyo mga kapatid, yung mga tao nung araw, let me be honest with you, mas malalalim ang spirituality nila kaysa sa mga tao ngayon. Kailan mo mababasa yan o maririnig sa bibig ng mga evangelist nowadays? Kung tutuusin ng mga panahon na yan, hindi pa kompletong Bible eh. Watak-watak pa. Hindi katulad ngayon, isang faith search. Sila hindi. Pero dito sa sinabi nilang ito, 325 AD. Ibig sabihin 325 years, di ba? Sa paghahari ni Jesus Christ. Batang-bata pa ang Christianism by that time. Pero yung klase ng spirituality, meron sila, ganyan. Kaya lalo ako naniniwala sa sinabi sa aklat ng Timothy. Sa huling panahon, worse will become worse. Hindi umiigi ang mundo. Hindi. Nabubulok siya. Nabubulok. Hindi ko sinasabi ito para tayo mawalan ng pag-asa, of course. Sinasabi ko ito para hindi tayo manangan sa mga bagay na meron dito sa planetang ito. No? Walang tibay na maasahan. Maging spiritualidad, even ng mga Kristiyano, hindi sa minamalit ko tayo, hindi sa minamalit ko tayong lahat, pero these words, hindi basta-basta lalabas siya sa bibig ng isang believer unless malalim ka talaga sa iyong faith. How I pray, yan ang marinig natin sa bibig ng mga mahuhusay, ng mga sikat na mga evangelist nowadays. Pero alam naman natin, di ba, kung ano yung laging lumalabas naman sa mga evangelist ngayon, puro pera lang naman eh. Pera, hindi ka magkakasakit. Yun lang naman eh. Di ba? Wala namang masama na tangkilikin natin yung mga pagpapala ng Panginoon. Pero for us to focus on those things, talagang malayo na tayo sa klase ng focus meron yung mga Kristiyano ng araw.
Kung tutuusan mga kapatid, kung tutuusan dahil nga ang Biblia ganyan naka-accessible kaya at nakakumpleto, kung tutuusan dapat mas matalino tayo kay kay Martin Luther. Kasi ano ba naalalaman nila? Una, ang science walang-wala nung araw. Ang Biblia hindi pa ganun kakumpleto. Tayo yung access natin sa Biblia, sa Word of God, ganun na. Ka-extreme. Kaya kung tutuusin, theologically, dapat mas marami tayong alam sa kanila nung araw. Pero you know what? Hindi. No? Lumalabas, mas marami silang nalalaman noong araw. Oh. Okay. So, diretso natin, ha? Matatapos na po tayo. Huwag galitin si TJ. The following truths regarding the relation of the Father and Son are clearly taught in the Bible. Marami na akong isiningit, ha? Pero ito yung mga pinag-usapan natin. Number 1, the Son of God is begotten of the Father. Number 2, the Father acknowledges the Lord Jesus Christ as His Son. Pinatutunayan lamang sa Biblia yung Father and Son relationship. Dito sa binabasa natin. Number 3, the Father is acknowledged by the Son. Number 4, the fact that God the Father is the Father of Christ is acknowledged by men. Maging ang mga apostol, no? Sinabi nila yan. Number 5, the Son acknowledges the Son by being subject to Him. Number 6, even demons recognize the relationship between the Father and the Son. So, kung hindi natin nare-recognize si Jesus Christ bilang Son of the Father, dahil mas matindi pa tayo sa mga demonyo. Diba? Mas matindi pa sa mga demonyo. At letter D po, panghuli, sa fatherhood na meron ng ama sa anak, the Father of all who received Christ as Savior. Napakaano kasi, no? Kasi kung hindi tayo nag-aaral, kulang tayo sa aral, naturingan tayo Kristyano, pero hindi tayo nag-aaral, napakahirap intindihin. No? Nire-receive niya yung sarili niya, pinadala niya yung sarili niya, kasi isang Diyos yung pinag-uusapan natin eh. Pero then again, sa simula ng pag-aaral natin, kapag Diyos yung pinag-uusapan, totally different setting. Totally different setting. Sa atin kasi black and white, ang red ay red, ang blue ay blue. Sa Diyos kasi anything can happen eh. He can do anything He wants to do. To the point hindi natin naiintindihan. Because He is God. He is God. God is the Father, in a special sense, of those who receive Christ as Savior and have the gift of eternal life. Those who receive Christ as Savior are born into the family of God and become His spiritual children. Pinag-usapan natin kanina. By the regenerating work of the Holy Spirit, the believer becomes the child of God and is moved to cry, Abba, Father. Ano yun eh? Papa God, kumbaga. Yung Abba kasi, dito Baba eh, no? Baba ganus, ha? Iba pala yung Baba ganus. Pagkain pala yun, no? Pero dito Baba, no? Baba. Yung mga father nila. Since God is His Heavenly Father, dito na tayo pumasok sa ginawa natin pagtanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. The believer is a partaker of the divine nature, hindi yung pagka-Diyos, syempre. Hindi. And an heir of God, tagapagmana, and a joint heir with Christ. Pero again, yung mismong minana ng Panginoon mula sa Ama, hindi yun yung mismong mamanahin natin. Merong mana from heaven na sadyang para sa atin. Yun yung mamanahin natin. Yung para sa atin. Iba yung para kay Jesus Christ, iba yung para sa atin. At panghuli po, last slide. The Father is revealed as sovereign. Paborito ko itong word na ito. Sovereign. The Father is revealed as sovereign, immutable, hindi nagbabago, omniscient, all-knowing, omnipotent, makapangyarihan, omnipresent, kahit saan naroon siya, and eternal, walang hanggan. He is also holy, righteous, just, loving, merciful, faithful, and good. Naalala ko kahapon, o kanina yata, kasi starting this year talaga napaka-tough ng trabaho namin eh.
Kahapon yata yun. Kasi everyday kasi tricky yung trabaho namin, laging bago eh. Hindi kami nag-uulat ng trabaho kasi. Yun ang hirap kapag nasa creative, nasa advertising. Lahat ng trabaho mo bago. Yung isipin mo ngayon, iba sa inisip mo kahapon or what. Ngayon, may mga trabaho sadyang napakahirap. Ngayon, lagi ko inaalala yung sinabi sa Colossians na in everything that we do, gawin natin na parang kay Jesus natin ginagawa. Kahapon naalala ko, nung nitignan ko yung brief o yung trabaho, sabi ko, napakahirap nito, parang hirap i-grasp or what. Talagang ang feeling ko, Lord, tulungan mo ako, Lord. Hindi ko maintindihan paano kung sisimulan itong trabaho ito or what. Doon ko na appreciate na pwede naman eh. Hindi ka naman magmumukhang baliw eh. No, in your heart, talk to the Lord, Lord, help me. Napakahirap. Especially sa mga difficult tasks sa trabaho, i-ask natin ng Lord. Kasi totoo, nandyan lang siya eh. Nandyan lang siya. So sabi ko, Lord, thank you very much. Na at least yung lagi namin pinag-aaralan, ang kulang na lang talaga i-apply. Nasa ilalim ka ng kotse, nagbubuting-ting ganyan, andyan lang ang Lord, no? Kausapin natin siya, humingi tayo ng tulong sa Kanya kung mayroong mahirap na ginagawa o dapat gawin. Kasi nandyan lang siya. Para hindi lumalabas sa theoretical lang tayo. Kasi yung gospel, the teachings na pinag-uusapan natin, hindi theoretical. Kasi dun mangyayari yung, ang dami nating alam, pero wala naman tayong pinapractice. Baliwala kasi lahat yung pinag-uusapan natin, mga kapatid, kung wala naman sa practice. No, practicein natin. Simulan natin sa ganung kasimpleng bagay. Lord, ang hirap ng trabaho ko, help me. Paano na to, Lord? Guide me, Lord. No? Simpleng kapamaraanan. Last, a knowledge of the nature of God, coupled with the assurance that He is our Heavenly Father, should be a great comfort and an encouragement to faith and prayer. The more na nakikilala natin ng Diyos, the more na tayo magkakaroon ng encouragement. The more na lalo natin mapapractice ang ating faith, the more na tayo magiging masipag sa pananalangin. Ang isa sa dahilan kung bakit maraming naturingang Kristiyano hindi nananalangin, hindi pa talaga ganun kalalim ang pagkakakilala nila doon sa Diyos na sinasamba nila. Di ba napag-usapan natin sa prayer meeting? Parang sa tao lang yan eh. Nung bagong dating siya, di kayo nag-uusap, di ba? Pakiramdaman, no? Later on, medyo, ay, kumusta na? Good morning. Tapos mga sumunod na araw, pautang naman. Ay, hindi. Sige, after a month na siguro yun, after a month. Kapag talaga kampante ka na. Iba kasi gano'n kapag kampante na eh. Una, kumusta? Good morning, di ba? After a month, pautang naman. Yung kampante na yun, humihingi na eh. Ano babaon mo ngayon? Pengi. Hindi, totoo hindi. Hindi ka naman manghihingi sa isang tao, hindi ka kampante eh. Pero nawa, ganun din tayo sa Diyos. You know, magiging kampante tayo sa Kanya kung talagang kilala na natin ating Panginoon. Yun ang point. Yun ang point. So, lagi tayo makikipag-usap sa Diyos simply because you know Him na. Lumalalim ang inyong relationship. Is there anything na gusto niyo dagdag, question or suggestion or comment? Alam mo yung pinag-uusapan natin, one way or the other, isang araw, magagamit natin yan. Me, myself, each and every day sa buhay ko, yung pinag-uusapan natin, even in a very simple way, ina-apply ko siya. Kasi, kumbaga, niloloko lang natin sa sarili natin kung ang dami natin pinag-aaralan, and yet, in a very simple way, hindi pa rin natin ma-apply sa buhay natin. To be honest, we are just theoretical Christians. I-practice natin sa prayer, no? Kasi wala tayong ibang tatawagin talaga eh, especially in time of need, kundi Diyos lang talaga. Parang yung mga mahal natin sa buhay, ano? Kapag yung wala tayong kailangan sa Kanya, hindi mo pinapansin, hindi mo tinatawagan, hindi mo nila-like yung mga post. Pero pag dumating ang time, kailangan mo siya, yan na, puro like ka, puro like. Ayun nga, magtataka siya, bakit like ka agad? Hindi pa nga ako tapos mag-post, may like na eh. Diba, something fishy is going on. Hopefully, hindi tayo ganun sa Diyos. Whether may kailangan tayo sa Kanya or wala, you know, let's be close to the Lord. Kasi para sa atin din yun. Anything else? Ako na naman pala nagsasalita, hindi ko na malayan. Kuya Arman. Ako yung sabi mo na practice natin.
umpisahan natin sa sarili. Yung mga simple bang bagay na dapat na kinikilos natin. Yung mga bagay na simple lang, magsisimula paunti-unti. Oo nga naman. Matututunan mo ng Oo nga. Amen. Pagkakalat. Makalat tayo. Maging masinit na tayo. Mga ganun bagay. Simula paunti-unti. Oo nga. Oo nga naman. Pag hindi mo practice yun, wala walang mangyayari. Oo nga pa rin Hindi ka natuloy ng Kristiyano. Tsura mo makalat ka, di ba? Oo nga naman. Hindi pwede sa langit yung makalat, ha? Littering. May anti-littering law dun. Lagot ka. Mas negative ka mag-isip. Oo. Yan pang isa. Kailangan hindi mo na mag-ano ka ng mga verse kahit ano. Hindi mo naman pinapractice kahit ka sa ulo mo lahat siya. Oo nga, no? Walang silbi. Walang silbi. Oo nga naman. Amen. Talagang walk your talk. Kaya nga sinabi si Jim, pataya ko na ng palataya, ano ko lang pala nagawa. Oo nga. Kasi parang nag-aaral tayo, tapos hindi naman na-apply sa buhay. Oo nga. Amen. Kasi itong knowledge kasi, of course, maraming salamat sa Lord na dagdagan ng knowledge natin. Pero pag hindi siya pinractice in a manner na tama, hindi siya magiging wisdom. Kasi ang knowledge kasi, magiging wisdom siya kapag ginamit natin ng tama yung knowledge eh. Yun ang wisdom. Yun yung pagiging wise. Ngayon, kung puro tayo knowledge, hindi tayo magiging wise kung hindi natin i-apply. Sisimulang i-apply sa buhay natin. Naging wise yung wise kasi tama yung mga application ng salita ng Diyos sa buhay niya. Pero yung puro aral lang and yet wala application, hindi wise yun. Maraming alam, pero wise hindi. No? Ganun kaibahan nun. Gusto ko rin ina-appreciate ko yung tawag natin sa atin. Abba Father. Kaya nga sa mga prayer, talagang inuuna ko din siya. It is simple, but yet it's binibigyan ng kahulugan nito yung intimacy natin, yung relationship natin sa diba? Napakadaling maalala. Abba Father kagad eh. Maaaring yung mga Jehovah Rapha, minsan makakalimutan ano nga ba yung Jehovah Rapha? Diba? Pero yun, napakasimple, but yet it is malawak. Oo nga. Oo nga naman. Yung guide na ito na panalangin, di ba? Ama namin sa langit. Our Father, ano? Oo nga naman. Kasi Godhead nga, tama agad, di ba? Kasi ang naunang palagi. Amen. Oo nga, no? Pwede may turo ng pag nag-pray ka ganito, Our God in heaven, hallowed be. Pero personal ka agad, no? Our Father, ano? No? Ito yung privilege. Sa last part ko yung naka-highlight dyan. Makikita mo dyan kung gaano kakilala ang Panginoon, kung gaano siya, kung ano siya pagka-Diyos niya, enough na para magkaroon ka ng kalakasan, enough na para magkaroon ka ng comfort. Hindi pa pinag-uusapan dyan yung mga pangako niya, pero yung yung pagkakilala mo sa Kanya, enough na yun. Oo nga naman. Amen. Baka, alam mo kung sino siya anong klaseng Diyos siya. Parang yung bata sa magulang, ano? Kapag yung subok na yung parents niya, garantisado, no? Walang fear ba, no? Asa lang ng asa. Meron siyang inaasahan kung baka meron siyang hope. Na ganun sa Father, no, sa atin. So kung meron tayong, let's say, sa mga sandaling ito, meron tayong mga suliranin sa buhay, if there is something or someone na nagpapahirap sa kalooban natin, doon, simulan natin i-practice yung mga pinag-uusapan natin. Lord, Father, ano po ba dapat kong gawin? No? Kasi tama yung sinabi sa Isaiah Sabi ng Lord, sabi niya, come, let us reason together. Mahalaga yun Minsan makikipag-ano ka talaga sa Diyos makikipag-reason out ka. Hindi ka makikipagtalo. Sabihin mo lang, Lord, kasi ganito Kasi itong pong taong to, Lord Until such time, sabihin mo, Lord, ano pa dapat kong gawin? Teach me, Lord, ano dapat kong gawin? Meron at merong sagot ang Lord, mga kapatid, to be honest. Noong isang araw, sa grabe kasi, again, 2016, ngayon namin naranasan, yung patong-patong talaga na deadline. Yung magkaroon pa isang deadline ngayong araw na ito, deadline na nga hindi pa ba naman mabigat yung deadline kung 3 deadline mo, 4 sa isang araw. Hindi mo 4 na deadline sa isang araw,
Hindi madali. Bali pa, puro utak yung gagamitin. Siyempre, utak muna, isip muna, saka mo i-execute or what. Bali pa, pagtapos mong gawin yung something, ipe-present mo ba sa boss mo yan? Pag hindi nagustuhan, lagot ka. No, ulitin mo yan or what. Pero makakarinig ka muna or what. Dumating yung time, parang kami, hindi lang ako, kundi kami mga kasama ko din, may mga Pinoy din doon. Para kami nagkaroon ng anxiety. Ngayon dumating isang araw, umaga pagising ko, bigat-bigat ng pakaramdam ko, para akong ano. Ang isa pa naman sa hate ko yung fear. I hate fear, mga kapatid. Kasi ako, for me, isa lang ang pinatatakotan ko, Diyos. Tao, hindi ako natatakot sa tao. Ngayon isang araw, nakakaroon ng anxiety, parang ayokong pumasok kasi parang tungtong trabaho na ito, masyado mabigat, baka mapagalitan ako or what. Pero ang ginawa ko doon, mula bahay, hanggang makarating ako doon sa parking area ng opisina, pray ako ng pray sa Lord. Wala akong hiningi, puro forgiveness, repentance. Puro forgiveness. Tapos humingi ako ng peace. Tapos pinagpipray ko, Lord, hindi ako takot sa tao eh. Take this away. No? Hindi ako takot sa tao kasi. To be honest with you, mga kapatid, galit ako sa mga nananakot sa akin. Ayoko nang tinatakot ako, mga kapatid, to be honest. Yung nagtetret. Kung Diyos siguro magtetret sa akin, then I will feel that. Pero kung tao, no, I don't mind. Pero I know, gumagawa ang kalaban eh. Nananakot ba siya? Ko, Lord, isa lang ang kinatatakutan ko, ikaw. Isa lang. Kung ako nagkakaroon, nade-develop sa puso ko yung fear sa tao, this is not right. This is not me. Hindi ito yung itinuro mo sa akin. Hindi ito yung tinuturo mo sa amin. Talaga nagpray ako nung hanggang makarating doon sa opisina. You know what? Buong maghapon, okay naman yung trabaho hanggang ngayon. No? Tama yung sa isang kantin na Christian eh. Pray away. Pray away. Merong fear sa puso natin, pray away. May kalungkutan, pray away. Anxiety, pray away. Tatanggalin ng Lord yun. Nung nagpe-pray ako, hindi ko alam kung ano gagawin ng Lord eh. Baka merong something miraculous na biglang mangyari para mawala. Hindi, wala naman eh. It will just happen. Mararanasan mo lang pag after a while, magaang na. You know, ready ka na ulit. Nakakasipol ka na ulit habang nagtatrabaho. I mean, yun yung power ng Lord. I-apply natin, especially sa mga personal natin mga buhay, para hindi tayo lumalabas sa mga Kristiyanong talunan. Walang Kristiyanong talunan, mga kapatid. No? May mga Kristiyanong naloloko lang ng kalaban. Kaya mukhang talunan. But we are not. We are more than victorious. Okay? So, anything else? Okay. Next month, pagbalik ko po sa unang Miyerkules ko, pag-uusapan na natin, Knowing God the Son. No, napaka-exciting na pag-aaral about the Lord Jesus Christ Himself. Alam ko marami na tayong nalalaman about the Lord Jesus Christ. Pero pag usapan po natin to, katulad sa nangyari sa atin na pag-aralan natin yung God the Father, we will know Him more. Sabi nga sa kinakanta natin lagi, take me deeper. We will be getting deeper sa ating relationship sa ating Lord.